Naggraduate na kayo ngayon. At sa mga school, isa lang ang available na teaching post. Ito ay ang teaching post to Jiangjia Village. Pinag-usapan na namin ng inyong ama. At ang pasya niya ay, si Hishuyuan ang pupunta. Hindi nga yan tama. Sa hirap ko lang nakuha to. Tio Lee. Liblib at mahirap na lugar ang Jiangjia Village. Sigurado ka ba na ako ang ipapunta doon? Pasya yan ng ama mo. Naghahatid lang ako ng mensahe. Alam ko na yan. Palaging pabor ng patay ko si Ate Hishuin. Hayaan siyang mag-princess dito sa syudad, habang ako ang ipapadpad sa probinsya para maghirap magtiis. Para sa iyong ikabubuti yan ang tatay mo. Kung ikaw ay mag-experience sa Jiangjia Village ng ilang taon. Pagbalik mo, tiyak makakapasok ka sa pinakamahusay na elementary sa lalawigan. Iwan mo na yung mga walang saysay mong sinasabi. Kung talagang maganda yan para sa iyo, bakit ikaw ang hindi pupunta? Sapat na kayong dalawa. Huwag kayong mag-away dito sa harap ko. Igalang nyo ang pasya ng inyong ama. Tio Lee, totoong-totoo na yan ay gusto ni tatay. Hindi ko ito inimbento. Para rin sa'yo ito ng tatay mo at ko. Sundin mo lang ang sinasabi ko. Pumunta ka sa Jiangjia Village. Bukod pa sa yon, pagkatapos mag-graduate ng ate mo, kailangan pa niyang tuparin ang kasunduan sa pamilya Liu. Liu family. Ang kilalang mayamang pamilya sa Jiangcheng na Liu family. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang maging mas mahirap ang buhay ko kaysa sa kanya. Hindi ba sabi mo, laging ako ang papaboran mo? Kung ganun, ang Jiangjia Village na yan, ikaw na lang ang punta. Yung pagtupad sa engagement, ako na ang magtutupad niyan para sa'yo. Ano? Sure ka ba na pupunta ka sa Liu family? Alam mo ba na ang pamilya nila ay pupunta talaga ako? Kalokohan yan. Hishuyuan. Hindi mo na rin pinapakinggan ang tatay mo. At ako ngayon, inilalason ba namin ang buhay mo? Ramdam ko na ang pakiramdam niyo. Isa-isa niyo, palaging pumapanig sa ate ko. Magtutulungan lang kayo para mapunta ako sa probinsya at maghirap habang buhay. Sige na, huwag ka nang umiyak. Ginagawa ni tatay at ng tita ko to para sa'yo. Huwag kang magkunwari. Hindi ko ibig sabihin yon. Ayoko lang talagang pumunta sa probinsya. Ika ang ate ko. Hayaan mo na lang ako ngayon. Pwede ba? CJ, ito na ang huling beses na hahayaan kita. Pupunta ako sa Jiangjia Village. Sana wag ka magpagsisisi. Miss, dito na lang po abot ng sasakyan. Sa natitirang daan, kayo na po ang lalakad. Ikaw na siguro si MSH. Naku, ang ganda naman niya. Napakakinis ng mukha, napakaganda. Tita po ako, ikaw ba si? Ay, galing ako sa Jiangjia Village, na pinadala para sunduin ka. Lalakad lang tayo papasok. Hindi naman pwede yan. Sa baryo namin, maunlad na ang kalagayan ngayon. Halos lahat ng pamilya, may sariling sasakyan na. Ako na ang magdadala sa'yo, halika. Halika na, halika. Ikaw muna ang akya. Ay, tutulungan kitang umakyat. Mag-ingat ka lang. Tita, pabagal naman po, kinakabahan ako. Naku, huwag kang mag-alala. Dalubhasa na ako sa pagmamaniho. Matibay ang biyahe, relax ka lang. MSH, okay ka lang ba? Teacher He, ito na ang aming paaralan. Tingnan niyo po,
Dito sa gilid, may dobleng palapag na gusali. Dito po tayo dumaan. Ano yan? Ibalik mo nga. Emmy ayoko na maglaro kasama mo. Ingat. Ay, ito si Teacher He, ang bagong guro ng eskwelahan. Bilis, alis tayo dito. Punta kayo doon, mabilisan niyo. Ako ay okay lang. Mapaglaro lang talaga ang mga bata. Pasensya na po, Teacher He. Isang babaeng galing sa malaking syudad. Nagtataka ako kung makakasanayan mo rito. Kung talagang hindi mo kayanin, maaari kang umalis. Hindi ka namin sisidhin. Ako na ang asikaso sa village chief. Tita Jayang, wag na po kayong mag-alala. Dahil narito na ako. Gagawin ko ang aking makakaya para maghatid ng magagandang resulta. Ay, ingat po. Naku, mag-inga. Pasensya na po. Mga bata lang po, medyo maingay. Okay lang po. Teacher He, halina. Ipapakilala kita sa kanya. Ito ang anak kong lalaki, si Jiang Hao. Siya rin po ang teacher sa paralang ito. Ang gwapo naman ng lalaking to. Nagtuturo pa sa mahirap na lugar. Sayang naman ang magandang itsura niya. Ikaw pala si Teacher He. Ay, pasensya na po. Unang pagkikita kay He Shuiwan. Tawag sa akin na Jiang Hao. Kumusta? Ay, tama. Guro He Shuiwan. Sa totoo lang, maraming guro ang gustong pumunta sa aming baryo. Pero nang marinig nilang ang Jiangjia Village ay isang mahirap na baryo, hindi na sila dumating. Kayo ang unang dumating. Talagang naantig kami. Kaya may inihanda kaming munting regalo para sa inyo. Ito, hawakan ninyo. Ilang produkto lang mula sa aming baryo. Huwag ninyo kaming alintana. Kahit ano pa yan. Galing ito sa puso nila. Kailangan ninyong magpanggap na natuwa. Parang talagang nagugustuhan ninyo. Diwang. Ito ay isang diwang na pulseras. Ang kalidad nito kahit man lang 5 milyong halaga. Hindi ko ito matatanggap. Naku, hindi yon walang halaga. Dito sa baryo, ang mga bata, ginagawang parang mga bola lang kapag naglalaro. Guro He, hindi ba kayo nagustuhan? Kasalanan ninyo yan. Ang batang babae kasi, mahilig palaga sa mga pulseras at ganoong gamit. Tingnan ninyo, ang daladala niya ay mga kwintas. Isuot mo lang sa kamay. Ang taki naman nun. Ay, nga pala, hindi ba may nagawa tayong ilang pulseras kailan pa lang? Ibigay yan kay Teacher He Shuiwan. Naman po. Ayoko po. Halika po, Teacher He Shuiwan. Tanggapin niyo po to. Pulseras na jade na diwang. Hindi talaga ako pwedeng kumuha nito. Naku, pulseras lang naman yan. Wala namang masyadong halaga yan. Tingnan nyo to, may pa. Marami pa kaming iba. Halika, ano ba paborito mo? Ano man, piliin mo na lang. Grabe, ito. Lahat yan ay diwang o jade. Tita, talaga bang mahirap na lugar ang Jiangjia Village? Sa baryo namin, wala namang kakaiba. Kumikita lang kami sa pagbebenta ng mga produktong panlahi para may pantustos lang sa araw-araw. Tita, huwag niyo na po akong lokohin. Anong klase ng produkto ang kayang makabili nito? Halika, ipapakita ko sa iyo. Dito sa kabilang banda, ang buong lugar na to ay nasa aming kontrata na. Humigit kumulang 100,000 ektarya. Nagtatanim kami ng dongchong xiakao dito para sa pag-export. Tapos doon sa kabila, lahat ng iyon, minahan namin lahat yan. Pag naiinip ang mga taga-baryo, nagkakalasang humuhukay ng ginto doon. Kakaunti na lang ang naiwan. Mga mahigit na 10,000 tonelada na lang siguro. As sa unahan papunta naman dun. Lahat yun amin. Ang bagong develop na resort project namin. Pero hindi pa tapos ang gawa. Siguro mga 6 na buwan pa. Pagkatapos, halos tapos na. Dongchong Xiakao. Ginto. Resort Project. Sigurado ka ba? Sinasabi mong mahirap na baryo kayo. Dati talagang pobre nga. Pero hindi ba umuwi ako matapos kong mag-college? Iniisip ko lang, gamitin ang mga yaman ng baryo natin. Pasimulan ng maliit na proyekto kasama ang mga tao. Kumita ng kaunting pera. Konting pera. Mga 70 hanggang 80 milyon sa isang taon siguro. Ganon kalaki. Medyo maliit nga. Pero yung likod bundok na yan,
Doon ginagawa na namin ang development. Puno yan ng mga jede. Ikaw. Ang suot mong pulseras na yan. Ginawa namin kami mismo. Kung gusto mo yan, sa pagpupasko o pagdiriwang, dadalhan kita ng buong truck. Hindi po. Teka lang, pag-isipan ko muna. Ah, Ibig mong sabihin, itong pulseras ko ay minina dito sa inyo. naman. Hindi mo ba gusto? Hindi naman. Napakamahal kasi nito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Ay, ganoon na ba? Ay, nga pala. Dapat talagang pasalamatan namin kayo, Ma'am He, sa pagtuturo ninyo sa aming baryo. Ganito na lang. Ibigay ko muna ang sweldo ninyo para sa isang buong kaon. Itatransfer ko sa inyo via phone. Bagong dating ko lang, wala akong dala na pera. Kailangan ko nga talaga ng pambili. Ng mga pangangailangan sa buhay. Ayos na. Pakitinginan ninyo po. CJ. 10 milyon. Ay, kulang ba yon para sa inyo? Pwede ko pang dagdagan. Hindi po. Hindi ko yon ibig sabihin. Sobrang dami naman ito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Ay, ikaw naman. Kaya tong pulseras, tanggapin nyo na lang. Kung hindi kayo patanggap, magagalit ang nanay ko sa akin. Kung sa tingin mo sobra yan, basta bigyan mo rin ako ng pareho. Pero sa akin naman, wala naman akong mahahalagang bagay. Ibigay mo na lang ang hair clip mo sa akin, ha? Ah, Salama. teka. May gusto sana akong itanong sa'yo. Sage, sabihin mo. Kung ang tanyong mayaman ka na naman, bakit hindi ka lumipat sa malaking syudad? Bakit nananatili ka pa rito sa maliit na baryo? Noong nagkolehiyo ako, mga taga-baryo pa ang nag-ambag para sa akin. Unang kaon ko pa lang, pambayad ng tuition nila. Kaya naman, hindi ko sila pwedeng kalimutan, di ba? Ah, ganun pala. Di ko inaasahan na may tao talagang magbabalik loob. At isasakripisyo ang sariling pag-unlad dahil sa utang na loob. Naku, susuotin kita, papakita ko sa'yo kung saan ka titira. Dito tayo lalakad. CJ, Dito ang dorm ni Guro He. Karaniwan ako ang nakatira rito. Yung mga bedsheet at kumo, pinalitan ko na lahat ng bago para sa inyo. CJ. Dito na ako titira. Ma'am. Ah, saan ka nakatira? May storage room sa katabi. Doon na lang ako matulog. Nagre-reno kasi ang bahay namin. Pagtapos na, lilipat na ako doon. Ah, storage room. Oh, Teacher He, kung wala na pong iba, magpahinga na po kayo ng maaga. Alis na muna ako. Hahatid ko na lang kayo. Ay, naku. Pasensya na po. Natakot lang po ako. Okay lang yan. Dito sa baryo namin, marami talaga ang daga at insekto minsan. Nalayas na yung mga daga. Sige, alis na muna ako. Teka, Teacher Jayang. Ngayong gabi, pwede bang matulog ka na lang sa loob? Nakakatakot kasi eh. Ay, hindi naman maganda yon. Huwag ka mag-isip ng ibang bagay. Takot lang talaga ako sa daga mula bata pa. Kung hindi ka komportable, ako na lang matutulog sa sahig. Ikaw na sa kama. Hindi pwede yan. Ako na lang talaga sa sahig. Ah, sige. Tutulungan na lang kita. Aw manhin ha. Ay, ayokong madapa ka. Guro He. Walang ano-anong problema. Sige, tutulungan kitang maglatag ng higaan. Opo, sig. Hishuyin, paano ka naman naging kusang loob? Inilagay mo pa ang isang lalaki sa iisang kwarto nyo. Wala kang hiya kahit konti.
Atay, bakit mo ako tinawag? Nakatulog pa kasi ako. Nakatulog pa nga ako. Naayos ko na lahat, di ba? Ikaw, pupunta ka sa Jiangjia Village para mag-teaching post to Jiangjia. Ang ate mo naman, ipapakasal sa Liu family. Dumating na nga ang kasulatan ng kasunduan. Yung sinasabi mong Liu family, yun ba yung sinabi ng ate mo kanina? Yung marangyang pamilyang Liu family. Noon pa man, nakipagkasundo na ako sa pinuno ng Liu family. Inag-usapan na kami ng isang kasunduan para sa ate mo. Ang at mo, pagkatapos niya magtapos ng kolehiyo, magsusumpaan na sila at magkapakasal. Ay naku, Tay, bakit mo? Hindi ba pwede na ipakasal mo na ako dun na lang? Tay, bakit hindi mo? Dalhin mo na lang ako para mag-asa doon na. Hindi ganoon kadali. Ipararamdam ka pa lang namin na paakasalan mo na. Ay, naku, sa mga marangyang pamilya kasi, ang mga usapin ay paikot-ikot at napakakomplikado. May mga bagay sa loob na hindi mo alam. Ito mismo ang Liu family. Malapit na siya. Tatay, bakit mo iniisip na kaya ng ate mo? Hindi ko kaya. Akala mo ba madaling maging mayamang misis? Tatay, kung hindi mo ako papayagan magpakasal sa Liu family, atakbo ako at magpapakamatay. Ikaw, wala na talaga akong magagawa sa'yo. Tatay, Sej. Sige na, pumayag ka na. Ay, pumayag na ako, pumayag na. Alam ko naman, ikaw ang pinakamabuti, Atay. Ama na. Sige Sage, susunod na lahat. Nakakainis. Halika. Tita, tingnan mo, tama ba ang lakas nito? Halika. Aim ka pa isa. Ikaw ba si Hishiwan? Hindi ba dapat si Hishayin ang ikakasal rito? Tita, pumunta ang ate ko sa kanayunan. Hindi ako mas mababa sa kanya. Talaga, Ang ang pamilya namin, kamakailan pinag-usapan namin ang isang resort project. Makipag-usap ka kina Liu Jiang. Kung mapag-usapan mong maayos ang proyekto, papayag akong pakasalan ka ng Liu family. Tita, isang guro lang ako. Hindi ko naman alam ang mga ganitong bagay. Kung hindi mo alam, hindi ka ba matututo? Ang pamilya natin ay isang pamilya ng negosyo. Wala kang ngang uring pang negosyo. Bakit ka papasok sa bahay nila kung ganoon? Para maging isalas lang. Ikaw, Ano mong ikaw? Sinabihan ka lang namin at may reklamo ka pa? Sinabihan ka lang namin at may reklamo ka pa? Hishuyuan, ito ang nanay ko. Bantayan mo ang pananalita mo. ano ngayon? Pwede bang apihin ako ng nanay mo? TSK. Oy, wala kang kwenta. Noon pa man hindi ako pumayag nung pumasok siya sa pamilya. Anong klaseng pamilya ba tayo? Ito ay isang napakayamang angkan. Samantalang ang He family ay maliit lang. Kumuha lang sila ng swerte nitong mga nakaraang taon. Kaya kumita ng kaunting pera. Halika na. Kumalma ka muna. Ngayon, anak ko naman, hindi ba wala rin tayong magagawa? Kamakailan lang na-invest ko sa isang proyekto. At nalugi ng mga ilang daang milyon. Ngayon, ilang milyon na lang ang natira sa account. At para i-launch ang resort project, kailangan ng paunang pondo na 100 milyon. Kaya ngayon, kakailanganin ko munang kumuha ng konting pera mula sa pamilya He. Hindi ba? CJ, ganyan na lang. Pag nakabawi ka na rito, kailangan mo nang iwanan siya. Guro He, nakita namin, 4 o 5 araw ka na sa amin. Kumusta ang pakiramdam? Sanay ka na ba? Okay naman. Mas malinis ang hangin dito kaysa sa syudad. At masarap din ang pagkain at inumin. Ay, mabuti naman. Nakatakot pa ako noon. Dahil galing ka sa syudad, baka hindi ka sanay sa buhay baryo. Tingnan mo, hindi maganda ang daan namin. Mahirap pumunta sa syudad mula rito. Pinaghandaan ka na ni Xiao, Hao ng sasakyan. Siguro dadating din mamaya. Sasakyan? Guro He. Maganda at bata ka pa naman. Hindi ka pwedeng maghanap buhay sa ilalim ng araw at ulan gaya namin. Kung hindi, kahit gaano kamahal ang mga pampaganda, hindi na mababawi yan. Guro He, may boyfriend ka na ba? Wala pa. Bakit mo bigla tinatanong yun? Bulong lang, inuusisa ko lang. Ano sa tingin nyo? Kamusta ang anak ko? Sinasabi niyo ba yun tungkol sa anak niyo? Guro Jiang Hao. Kung pakasalan mo si Xiao Hao, ako na ang bahala. Ang mga negosyo ng pamilya namin, ibibigay ko lahat sa'yo para pamahalaan. Kasal. Ari-ari yan. Nga, sa likod ng bundok namin, may minahan kami ng Jede. Pagdating ng panahon, ibibigay ko lahat sa'yo. Ipapasa ko si Xiao Hao sa pangalan mo. Hindi pwede. Tita, hindi ito angkop. Ay naku, huwag magmadali. Pag-isipan mo muna ng mabuti. Maghihintay si tita sa'yo. Jiang Hao.
Maganda ang hitsura niya, maganda rin ang pangangatawan. At may kakayahan pa. Hishuin. Bakit ngayon nagpipigil-pigil ka na? Tingnan mo itong larawan, okay ba? Interessant ah. Kuhanan mo ako ng picture mamaya ha. Na. Mag-ingat. Tita, Guro, hey. Ayos ka lang ba? hindi ka ba nakakita? Hindi mo ba nakita yung sasakyan? Ikaw pala. Kilala niyo siya? Kilala ko siya. Kilala. Anak siya ng katulong namin. Anak ng katulong. May itsura rin pala siya. Ay, naku. Baka nagustuhan siya ni Liu Jiang. Kung malalaman niya to, kung sasabihin kong ate ko siya, baka magbago isip niya. Hishuiwan, lagi ka na lang nagsisinungaling. Sino ba sinasabi mong ako? Malapit na akong mapangasawa ng mayamang pamilya. Hindi pwedeng may kahit konting pagkakamali. Tulungan mo na lang ako, ha? Hishuiwan, anong pinag-usapan mo sa babaeng taga-baryo na yan? Yung asawa niya, tinanong niya kung pwede bawasan ang ibibigay namin. GNG, alagang kapatid mo ba siya? Sige na, tama na. Mukhang taga-baryo kayo at wala masyadong pera. Sapat na ang 100,000. Klaro naman kayo ang tumama sa amin. Tapos kami pa ang pinapabayad. Walang kwento, tahimik ka na. Alam mo ba anong sasakyan ito? Limited edition na may batch, nagkakahalaga ng 5 milyon. Nakita mo na ba ito dati? Ang mahal naman. Ang sasakyan na to, may dozen pa ang nakapark sa garahe ng anak ko. Teacher He, kung gusto mo naman, sasabihin ko sa anak ko na magregalo sa iyo ng isa. Hindi na kailangan. Hindi naman, nasira ba ang utak mo? Kung ipon-iponin ang pera ng buong baryo ninyo, hindi pa rin kayo makakabili ng isa nitong gulong. Sino tong hinahamak mo? Ito bang sasakyan? Sa bawat bahay ng baryo namin, ginagamit lang to sa paghahakot ng kalakal. Mukhang may sira ka sa ulo, matanda. Hindi lang to sakit sa isip. Ulol ka talaga. Sobra na yan. Ayoko nang magpaligoy-ligoy sa inyo. Nagasgas mo ang sasakyan ko, magbabayad ka. Naintindihan mo ba? Magbayad ka agad ng 100,000. 100,000. Mukhang nawalan ka na ng bait sa kahirapan. Kayo ang walang alam sa batas pang trapiko. Kayo ang sumalpok sa amin. At kami pa ang pabayaran ninyo. Bukod pa dyan, ang sasakyan ninyo, natanggal lang naman ang pintura. Kailangan pa ng ganyang halaga? Anak ng kasambahay, marunong ka ba mag-asikaso ng kotse? Pagbigyan mo akong sabihin, ang bawat sasakyan ng Liu Shi Group, limited edition lahat. Naku, yun lang. Samantalahin mo na na hindi pa galit ang asawa. Bilis kasi kuhanan mo na ng pera. Liu Shai Group. Ikaw ba si Liu Jiang? Ako nga. Ayos lang. Ang nagpakasal sa'yo dati hindi ako. Ikaw ang nag-asawa sa akin. Asawa, anak lang siya ng katulong. Huwag mo na pansinin. Gusto lang niyang sumipot para umasenso. Hishuiwan. Grabe, nagsisinungaling ka na agad na walang planong i-edit. Tama na, ang haba ng sasabihin. Wala kayong pera, di ba? Ganito na lang. Mayaman kami, kaya bawasan na lang namin ang ibibigay. Kaawa-awa naman kayo. Nakakainsulto. Ngayon lang ako na umalis tapos may 20 lubi agad. Ikaw na batang iyon. Bakit ka naman bastos magsalita? Halos kasing edad ng anak ko ang nasa harap mo. Ang anak ko, grabe naman. Hindi niya gagawin yang kawalang galang sa matatanda. Tandaan mo yan. Tulad namin na mayaman. Pag sinabihan namin kayo ng mga taga-baryo, biyaya na sa inyo yon. Anong mali sa mga taga-baryo? Simple lang, mas mahirap kayo kaysa sa amin. Baka nga naman, kayo pa nga, mas mahirap pa sa taga na yon. Naku, ang luma mo na. Hindi ka natitigil, ano? Sige na nga. Hindi ba mayaman ka? Kanina sabi ko 10,000. Ngayon nagbago ang isip ko. 20,000. Ngayon nagbago ang isip ko. 20,000. Nanakaw ka ba? Bakit hindi mo gusto ang 200,000? Sinasabi ko sa'yo, ang ganitong klase ng kotse, hindi mo kayang bilhin kahit 10 buhay mo pa. Liu Jiang, hindi ba itinuro ng mga magulang mo ang paggalang sa matatanda? Isang magsasaka mula sa probinsya, karapat-dapat ba siyang igalang ko? Ano ba naman siya? Saka, kami, mga taong may mataas na katayuan. Anging mga kapwa namin nasa taas ang iginagalang namin.
Kayo naman, mga mababang uri, karapat-dapat lang kayong pagsabihan. Ano ba ang yabang mo? Yung quotes na yan. May 10-10 kaming ganun sa bahay. Hindi ko nga pinagkakaguluhan umupo dun. Hindi naman. Addicted ka na ba sa panunuya? Hishuiwan, Ayusin mo ang pagsasalita mo. Mga mahihirap na tulad ninyo. Sabihin ko na lang sa inyo ng 2 mura. Ginawa ko na kayo ng pabor na iyon. Dali, ilabas nyo na ang pera. Sej na. 200,000. Kulang ng kahit 1 sentimo. Wala kayong alisin ngayon, naiintindihan nyo ba? Kayo 2 iyon. Huwag kayong magpakabusog sa aming problema. Ay, napansin ko, kayo nga pala, 2. Hindi nyo yata mapulot ang perang to, ano? 200,000. Hindi ba naman 200,000 lang? Ang anak ko, kaya niya yan kitain sa isang araw. 200,000. Alam nyo ba ano ang ibig sabihin ng 200,000? At kaya niya yan kitain sa isang araw lang. Sa tingin ko, habang buhay nyong hindi kikitain yan. Ganun karami ng pera. Ay naku, tulad ninyo na taga-baryo. Isang taon lang, baka kumita lang ng 20,000. Kailangan pa kayong maghanda ng ilang mesa sa baryo para magdiwang. Tama na kayo 2 iyon. Sobra na. Dali, ilabas nyo na ang pera. Sasabihin ko sa inyo, pag nagalit ang asawa ko mamaya, tama siya sa matandang to. Hindi ko siya mapipigilan. Aabot ba kayo? Ano bang hindi ko kaya? Hindi naman ito malaking bagay, konting bayad lang. At kami naman, may pera kami, sobra pa nga. So ayon sa inyo, basta may pera, pwede na ninyong apihin ang iba kahit kailan? Siyempre naman, mga mababang uri kayo, ganyan kami tumitingin. Kayo lang ang pwedeng apihin namin. Kung ganun nga, tingnan mo ito. Magkano sa tingin ninyo ang halaga nito? Buong birthday ito, isang napakahusay na diwang na bracelet. Ang ganitong diwang na bracelet, sa merkado, tinatayang nasa mga 100 milyon. 100 milyon. Bakit papunta pa ito sa kamay niya? Nakikita ninyo yan, di ba? Ito, ibinigay ito ng anak ko kay. Regalo para kay Gurohi. Naku, ang kayabangan ninyo. Ihunong niyo na ang pagkiling ninyo laban sa mga taga-baryo. Pantay-pantay ang lahat. Hindi ibig sabihin na kapag may pera, pwede mong apihin ang iba. Gets ko na. Siguradong ekto. Pek, hindi, Hishiwan. Pero tingnan nyo ang kinang at kulay, halos kapareho nga ng tunay. Bakit hindi pwede? Sabi mo pa nga, sinabi mong ang bracelet na, ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Tingnan ninyo ang Jiangjia village nila. Huwag mo nang sabihing 100 milyon. Mayroon ba silang 10,000? May punto ka rin. Ang makakabili ng ganitong bracelet, ang halaga nila ay hindi bababa sa 10 bilyon. Paano sila magpapakita sa lugar na ganitong liblib at maralita? Kayo 2 talaga, di kayo matuto. Sa tingin ko ang di matuto, ay ikaw ang dapat. Inaakala ninyong totoo ang teke. Sinasabi mong ito ay, ibinigay sa'yo ng anak niya, di ba? Sige, anungin kita. Ano trabaho ng anak mo? Ang anak ko ay guro sa paaralan. Kapag may oras, nagtatanim-tanim siya. May maliit siyang sideline. Nakakatawa talaga ako. Naku, nagtatanim-tanim. May counting sideline. Eh di kaya raw bumili ng pulseras na nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Hahaha. Hindi ito binili. Ito ay mula sa aming baryo. Sariling produkto namin. Naipit ba ang utak mo sa pinto? Kung susundin ang sabi mo, na ang baryo nyo raw ay gumagawa nito. Di ba ibig sabihin lahat kayo ay mayayaman? Tingnan ang suot mo. Kung pagsamahin, magkakaobang piso lahat-laha. Hishuiwan, ang ugali mong manghusga sa itsura ng tao. Kailan mo yan babaguhin? Magsalita ka ng may respeto. Naku, kunin mo na agad ang pera at ibigay sa akin. Pera. Sobra pa sa akin. Mayroon akong maraming pera. Pero hindi ko ibibigay sa mga taong katulad ninyo. Ayaw ninyong magbayad, no? Sej. Susuntokin namin kayo. Sasabihin ko sa'yo. Elay Waloyu siyang bitatlo. Ngayong araw, babasagin ko ang 1 binti mo. Ngayong araw babasagin ko ang 1 binti mo. Ipagpapalagay na lang natin na 200,000 na yan. 100 May milyong piso. tapang ka ba? Alam mo ba, gaano kayaman ang anak ni Kajayang? Ganun ba? Sagot mo sa akin. Saan ba nagiging malaking boss ang anak niya? Magkano ba talaga ang ari-arian nila? Umaabot ba yan ng 100 milyon? Walang kwenta yan. Mahal. Sila sa gitna ng malalayong baryo na yan. Kahit bigyan mo pa sila ng 100 taon. Hindi rin sila kikita ng ganyang halaga. Tama, wala kang 100 milyon. Kasi hindi lang yan ang kayamanan niya. Hishuin, ikaw ba ay naninirahan dito sa baryo? Basag na ba ang utak mo? Lalo namang lumalakas ang iyong pagmamalaki. Mula sa mahirap na dako, lumalabas ang pasaway na tao. Tama siya sa sinasabi niya. Sinong sinasabi mong mabangis na mamamayan? Ha? Ganyan lang, tong siyang kotse na to. Sabihin ko lang kay anak ko, sisiraan namin at papalitan ka ng bago. Naku, tingnan mo namang napakarinig mo. Halika, ngayong araw, sinisira ko to sa'yo.
Gusto kong makita kung paano ka magbabawi. Asawa, hindi nila alam, gaano ba kamahal ang kose na to. Akala nila, dahil naguturo ang anak ko, mayaman na agad siya. Hishuiwan, wala akong oras magpakalugi sa'yo. Kaklase ako ngayon. Tita, aalis na tayo. Anong itinuturo niya? Sabihin ko sa'yo, kung hindi ka magbabayad ngayon, huwag ka nang umalis. Bitawan mo ako, bitawan mo. Bitawan mo ako. Impossible. Ang quotes ko ay hindi mo kinain ang paanyaya, parang pilit mo na ngayon. Kay ka lang ba? Ayos lang ako. Sino kayong dalawa? Dumating kayo para maggulo dito. Ikaw, isang taga-baryo na mangmang. Kailangan ko bang i-report sa'yo? Wow, ang gwapo naman ng lalaking yan. Sayang naman, nasa probinsya siya. Ano ba, anong alam mo? Dumating kami para pag-usapan ang malaking bagay. Malaking bagay. Sa baryong ito, walang bagay na hindi ko alam. Ikaw, agabaryo, anong alam mo? Ganito na lang. Magpapakabait na ako at sasabihin ko sa inyo. Bumalik kami dito para itayo ang isang resort project. Kapag natapos ang resort, bawat isa sa inyo makakakuha ng mahigit 18,000. 18,000. Tama. Kumusta naman? Hindi nyo pa nakikitang ganoong kalaking pera. Di ba? May gana ka pang magsalita. Sobra lang 18,000. Kami naman sa baryo. Sino ba ang hindi magkapaligaya pag kumita ng daan-daang libo? May paraan ka pang magsalita. Sobra lang 18,000. Kami naman sa baryo. Sino ba ang hindi magkapaligaya pag kumita ng daan-daang libo? Kayo naman diyan. Anak, dali. Alisin ninyo sila. Kanina pa. Sinubukan nilang saktan siguro At ina ang nanay mo at ako. Alam ko na. So siya pala ang ina mo. Kaya pala, ang galing manghambog ng nanay mo. Anak naman, pareho lang din. Tingnan mo naman, suot mo ay mura mula sa palengke. Kaya ka pa mayabang tungkol sa 1 o 2 milyon? Hindi ba sinabi mong sobrang mayaman ka? Sige, unahin mo munang bayaran. Ang sira sa kotse namin na gawa ng nanay mo. Kabuuan, 200,000. Bakit kami pa ang magbabayad sa inyo? Halatang sa kotse ninyo kami tinamaan. Kung hindi ko kayo nabangga, kaya mo bang mahawakan ang kose na 5 milyong piso? Ikaw. Hindi mo nga maabot. Ang antas ng kotse mo, sobrang baba naman. Sa amin sa baryo, sino bang may-ari niyan? Lahat yata, kotse na lampas 10 milyon ang halaga. Sa amin sa baryo, sino bang may-ari niyan? Lahat yata, kotse na lampas 10 milyon ang halaga. Ayos. Kung sinasabi mong malakas kayo, bakit ninyo kailangan ako rito? Para makiisa sa inyo, sa pag-develop ng resort project. Eksakto. Hindi ba kayo ang humihingi sa mga mayaman tulad namin, na pumunta at mamuhunan sa inyo, para araw-araw kayong may karne sa mesa, di ba? At ngayon, maaari na kayong pumunta sa lungsod at magtanong-tanong tungkol sa Jiangcheng at sa Liu Shi Group. Isa siyang kilalang pamilya ng mayayaman, isang matagal na elite. At ako naman, ay siyang presidente ng Liu Shi Group. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko lang na kaya kong gawing abo ang buong baryo ninyo? Teka, Maestra ang Liu Shi Group ba talaga bang napakalakas? Dati, napakalakas nga. Pero nang pumasok yung bagong presidente, bumagsak na sila agad. Naku, kalokohan yan. Huwag kang magpaloko dito. Ang Liu Shi Group namin ay umuunlad ng husto. Ngayon lumagpas na ang kabuuang assets sa 2 bilyon. Ang perang yan, kahit buong buhay ninyo, kahit 10 henerasyon, o 100 henerasyon pa, hindi ninyo kikitain. Isang babaeng taga-baryo lang kayo. Ano ba kayang alam ninyo tungkol sa amin? Kung tungkol sa Liu Shi Group namin. Natuwa ako nang maalala ko. Ang Liu Shi Group yung boss ng kanilang kumpanya. Kakatok lang sa akin ilang araw lang ang nakalipas. Sinabi niya na gusto nilang makipagtulungan. Hiniling nila na bigyan namin sila ng proyekto. Sinasabi mong makikipag-usap ang tatay ko tungkol sa proyekto. Maliban kung nabaliw ang ulo ng tatay ko. Yun nga. Tingin mo ba kung tawag ng tatay mo yon? Ito nga ang tawag ng tatay ko. Saan mo naman nakuha yan? Sinabi ko na nga, tinawagan talaga ako ng tatay mo. Sinabihan niya akong bigyan sila ng proyekto. Bakit hindi ka naniniwala? Ikaw, taga-baryo lang, ano ka na? Ang tatay ko ay mula sa isang mayamang angkan. Paano niya ako hihingan ng tulong? Ang tatay ko ay mula sa isang mayamang angkan. Paano niya ako hihingan ng tulong? Mahal, huwag mong pakinggan silang nagbibiro lang dyan. Hindi namin alam kung saan nanggaling yung tawag na yon. Naggapaarte lang sila rito.
Tama ang sinasabi mo. Payo ko sa inyo, itigil na ninyo ang palabas na yan. Magbayad na kayo ng maayos. Kung hindi naman, patawagin ko ngayon ang inyong village chief. Papatalsikin ko kayong lahat dito. Sige, tawagin mo nga ang village chief mo. Tingnan mo kung makapatalsik nila ako. Game. Tingnan natin kung gaano kayo katigas ang ulo. Hanggang kailan kayo magpipilit. Hello, Village Chief. Ako ang presidente ng Liushi Group. Dumating ako sa inyong village ngayon para pag-usapan ng resort project na development. Pero nasalubong namin ang ilang mga pasaway. Hindi lang nila naipit ang coats ko. Hindi pa sila nagbabayad para doon. Ganun ba? Sige, dadating ako agad yan. Maghintay kayo. Paparating na ang inyong village chief. Narinig nyo ba? Malapit na dumating ang village chief. Pero bago pa dumating ang village chief, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Kayo diyan, agaran kayong yumukod at humingi ng tawad. Baka naman, magkakita ako ng awa at paiksiin ko ang inyong babayaran. Isyuyuan, sobra na ang panlilibak mo. Ano ba? Takot ka ba naman light sa inyo? Tandaan mo ito. Isa ka lang namang smelly na babae mula sa baryo. Kung gusto kong sampalin ka, sasampalin kita. Kung gusto kong insultuhin ka, impiestahin kita. Naintindihan mo ba? Anong nangyayari rito? Ikaw ba ang village chief? Ilang mga pabigat bang ganyan ang mayroon sa inyong baryo? Nabaril nila ang coats ko. Yung insidenteng yon. Hindi ba dapat may paliwanag? Eksakto. Hindi lang hindi sila humingi ng pawad, pati bayad wala pa. Ang aming cooperation, sa tingin ko, hindi na ito kailangan ipagpatuloy. Teacher Jiang, nandito rin pala kayo. Village chief. Ano pa ang pinag-uusapan? Agad ninyong palabasin ang mga iyon. Palayasin ninyo sila ngayon din. Baka sa mabuting ugali ninyo. Kung maganda ang ipinakita ninyo, pwede akong magdagdag pa ng 5 milyon na investment. Kaya, gusto ninyong palisin sila. Ay, hindi naman. Kayo ba sa baryong ito? Walang tainga ba? Hindi kayo nakikinig. Ikaw, Ang mo ba ako abain? Honey, tinapakan niya ako. village chief, siguro mali ang tinamaan mo? Ah, at ikaw pa pala. Sila talaga ang tinatamaan ko. Hindi ba ninyo kilala kung sino sila? Sino pa ba naman sila? Hindi ba't isa lang silang kuripot na guro? Padali na, paalisin ninyo siya. Maniniwala ba kayo kung sabihin ko lang na kaya kong ipahinto ang buong Jiangcheng? Ang pinakamagagaling na mga guro, pakapupunta at magtuturo sa inyo. Grabe, ang kapal ng mukha ninyo. Hoy, ang matandang iyan. Gago ka bang manunukso sa akin? Maniniwala ba kayo? Hindi na ako makikipagsabwatan sa inyo. Iyan, ang resort project na yan. Papabayaan ko ng tuluyan. Sige. Walang problema, welcome pa nga. Tawagan mo na ngayon ang tatay mo. Sabihin mong i-cancel na ang pakikipagtulungan. Kami dito, hindi kami nagmamadali o nangangailangan. Alam mo ba, ilang kumpanya ba ang nagnanais mag-invest sa amin? Sedge na, lolo. Hindi mo akalaing dahil sa isang gurong taga-baryo. Ayawan mo akong malaking boss, no? Gurong taga-baryo. Baka hindi ninyo alam ang tunay niyang pagkakakilanlan. Ah, kung wala siya, ang amin pong baryo ngayon, hindi pa kami makakabili kahit ng isang motorsiklo. Siya ang boss ng aming baryo. Ay naku, punong baryo, wag mong sabihin ganyan. Ako rin, simpleng taga-baryo lang. Gumagawa lang ako ng kaunting bagay para magkaroon ng magandang buhay ang mga kababaryo namin. Kontento na ako diyan. Huwag magpakitang gilas dito. Isang mahirap na punong baryo mula sa bundok. Isang gurong mabaho pa sa kahirapan. Ano ang magandang buhay ba ang maibibigay nila? Kung talagang may kaya, ipakita ninyo. O di kaya, bigyan ninyo kami ng sasakyan. Ibig sabihin, isa-isa kayong bigyan namin ng isa. Ah, pag Mercedes ang sasakyan. Ewan ko, hindi naman ako masyadong hilig sa Mercedes. Ay, teka. Dumaan lang itong nauna. Binigyan ako ng tatay mo ng isang Mercedes nga. Pero hindi ko tinanggap. Mukhang yon nga yung sa inyo. Ah, Kalokohan mo yan. Sabi mong binigay ng tatay ko sa'yo yung kotse. Itatanda mo yan sa isip mo. Mga taga-baryong katulad mo. Hindi nyo kailanman masisakyan ang ganitong klaseng kotse. Gets? Magandang araw, Jijiang. Magandang araw, Chairman. Hindi naman ganoon. Honey, bakit nila inatawag siyang ganun? Isang guro sa baryo. Chairman naman. Isa lang naman siyang lumpen mula sa probinsya. Bakit tatawagin siyang chairman? Jiang, ayon sa gusto ninyo. Naghanda kami ng 10 unit. lahat ng ito para sa iyo.
Ah, para sa akin. Kung ayaw mo, ok lang naman. Pwede kong utusan silang. Palitan at tumili ng iba pa. Hindi. Hindi ko matatanggap ito. Sobra naman itong mahal. Hindi naman mahal. Lahat ng gusto mo, hindi mahal. Mula ngayon, lahat ng pag-aari ko ay sayo. Ah. Ano kang sinasabi dyan? Nga, ang pera niya. Manatili man yan, mananatili naman. Pagkatapos, sa aming baryo, yung villa na itatayo, ibibigay ko sa'yo ang isang unit. Malayo naman yon. Walang sasakyan ka pa. Talagang hindi magiging madali. Honey, bakit ibibigay ang mamahaling coast at villa kay Hishuin? Anong karapatan niya? Sapat na. Ako na ang bahala. Yun lang. Yung unang sasakyan, siguro. Ang tarangkada pa nga tingnan. Ibigay muna kay Guro He. Ito ba naman, Global Limited Edition na Bentley? 10 lang daw sa buong mundo. Naalala ko, isa noon, nung nakaraang buwan sa Jiangcheng, may isang misteryosong mayaman. Nagwaldas ng daan-daang milyon para bilhin. Paano lalabas dito yun? Hindi naman pwedeng mangyari. Kasi siya, nagtatanim lang. Pinakamataas na grade, guro lang siya. Ano ba ang kakayahan niya para bumili nun? Tama naman. Ako nga, nagtatanim lang ako. Ang Dongchong Xiaocao. Pero, syempre, 70% ng Jiangcheng supply ko. Kuya, hindi ito biro, okay. Yung maliit na bayang yun. Ano pang Dongchong Xiaocao ang ahon doon? Hishuiwan. Ganito na ang mga taon. Ang pagiging materialist mo. Hindi mo pa rin naiwan. Paano ba tayo pinalaki ng tatay at nanay sa'yo noon? Huwag ka na muna kumayo sa mataas na posisyon ng moralidad. Para ako hatulan. Alam mo, klaro naman kayong nagenta ng sasakyan para magpakita. Nagtatangkang maggasikat lang. Kung may kakayahan ka, labas mo yung gain certificate, ipakita mo sa akin. Hishuiwan. Baka ngayon sabihin ko man ang anuman. Hindi ka pa rin maniniwala. Syempre naman, isang amoy nga lupa na mahirap na baryo lang kayo. Akong maniniwala, di ba? Sa tingin ko ang tanga lang ang maniniwala. Huwag kang mag-inay-inay na tawagin kaming taga-baryo. Ano naman kung taga-baryo kami? Tama. Kung bibilangin papataas ng 3 henerasyon. Sino bang hindi nanggaling sa baryo? Kung wala kami mga taga-baryo, kayo mga taga-lungsod, magugutom kayo, mananatili lang sa hangin. Tama ang sagot mo. Pero, sa buong buhay ko, ipinanganak ako sa lungsod. Kaya lang, mas mataas ako kaysa sa inyo. Kayong mga taga-baryo. Hishuiwan. Saan napunta ang mga itinuturo nilang aral sa'yo noon? Nainom ba ng aso ang utak mo? Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanila. Tara na tayo. Sino ba ang nagsabing alis na kayo? Tayo, tumayo kayo dyan. Mukhang kailangan kitang turuan ngayong araw. Wala kayong alam. Ilang mata ba ang meron si Lord Ma? Ngayon bibigyan kita ng leksyon. Grabe, hindi ka natitigil. Mag-ingat ka, baka hindi ka na makalabas ng baryo. Hindi namin sila papabayaan. Aray. Pasensya na ha. Wala pa kasi akong gaanong karanasan. Sige, tatangkaan kong maghinay pa. Hinay-hinay lang. Medyo hindi na ako makayanan. Eddie, baka magpalit tayo ng posisyon. Humiga ka na lang sa kama. CJ. Aray. Sino yan? Sino yan? Ako. Wala akong nakita. Promise. Tuloy-tuloy nyo na lang. Tuloy lang. Anong sabi mo, ma? Anong ginagawa ninyo diyan? Nasaktan ang paa ni Guro He. Dinidilaan ko lang siya ng gamot. Namumog ba? Maglagay ng gamot. Akala ko iba pa. Akala mo ano pa? Wala naman, walang anuman. Kumuha ko ng gamot mula sa botika. May dala akong kaunting pambili. Nilagay ko lang sa lamesa. Sige, ituloy nyo na. Tuloy lang. Pasensya na talaga. Hindi ko alam na darating ang nanay ko. Nataon nga, maaaring nagkaroon siya ng maling akala. Wala yan. Salamat sa paglagay ng gamot sa akin. Walang problema. Asaka, ikaw naman talaga. Dahil nasaktan lang ang nanay ko. Naku, ang babaeng iyon kanina. Kapatid mo ba yun? Tama. Bakit tarang? Magkaaway kayo. Parang may galit siya sa'yo. Wala naman. Siguro. Gusto lang niyang mas mabuhay kaysa sa akin.
Esan, wala siyang masamang intensyon. Guro He, huwag kang mag-alala. Basta nandito ako. Walang abuso sa'yo. CJ, Pasensya na, may kailangan pa akong gawin. Magdahinga ka muna. Walis na ako. Kailan tayo alis? Grabe, ang lugar na to. Sira na. Hindi ako makatiis kahit isang minuto. Ang marumi. Babalik tayo pag natapos na ang pag-uusap sa project. Akala mo ba gusto kong iuwi kayo sa lugar na to? Kailan ba makatapos ang pag-uusap? Huwag mag-alala, hintayin mo na lang ang tawag. Hello, nanay? Hello, nanay. Sinusundan ko na ngayon ang resort project. Nasa Jiangjia Village ito ngayon. At tanungin kita, ano ba talaga ang ginawa mo? Bakit ang project team ng Jiangjia Village? Sinabihan ako ng kanilang leader na nakasuspend ang proyekto. Ano? Hindi ko rin alam eh. Sasabihin ko sa'yo, itong proyekto, ang huling pag-asa ng kumpanya natin. Kapag bumigo ang proyekto, mababangkaruta ang kumpanya. Pagdating ng oras na yun, tingnan ko kung paano mo ipapaliwanag sa mga shareholders. Hoy, Anong nangyari? tumawag ang nanay ko at sinabi niya na nakasuspend ang resort project. Ano? Suspendido ang proyekto. Paano nangyari yan? Hindi ko rin alam eh. Hindi. Bakit bigla na lang isinususpinde? Alam ko na. Ano? Enye, Siyempre sila ang may gawa nito. Kahapon lang natin nainis ang village chief. Kaya nagkaisa sila at pumunta kay ang head ng resort project para magreklamo. Kaya nga nasuspend ang proyekto. Mga taga na yan. Madalas silang maglaro ng palihim. May magandang ideya ako. Hindi mo ba nakita ang nayon nila? Sobrang sira. Ganyan na ang itsura. Halos gumuho na yung elementarya nila. Pagdating ng panahon, sabihin mo sa village chief, magbigay kayo ng pera sa kanila. Yung proyektong ito, tiyak na magkapatuloy. Gagana ba yan? Siyempre gagana. Mag-invest ka ng 1,000,000 piso. Mga taga na yon yan. Di pa nila nakitang ganoon karaming pera. Pagkatapos nun, samantalahin mo na sabihin sa village chief na ipagkatuloy ang resort project. Sigurado pupunta yung village chief at makakausap yung mga responsible. Baka, pwede na. May punto ka. Sage, susubukan ko. Esan, Wala naman tayong ibang paraan ngayon. Kasalanan ng mga taga na yon na yan. Tara. Village Chief. Hahaha, Village Chief. Anong ginagawa ninyo rito? Hindi namin kayo tinatanggap sa aming baryo. Umalis na kayo agad. Anong ugali yan? Narito kami. May magandang bagay kaming gusto pag-usapan. Magandang balita. Tama. Ako at ang misis ko, nag-usap kami muli. Nagpasya kaming ibigay ito sa baryo ninyo. Pondo, 1,000,000. Itong pera, kayo na ang bahala. Gawin ninyo kung anong kailangan. 1,000,000. 1,000,000. Pero may kondisyon kami. Kailangan ituloy ang proyekto ng resort. Kailangan ipagkatuloy yung resort project. Akala mo ba pangarap lang yan? 1,000,000 para ituloy ang resort. Nangangarap ka ba? Ang cute mo naman. Huwag mag-ibang anyo, tanggapin mo na. Kahit planuhin ang resort. Sa huli, kayo rin ba ng mga taga-baryo ang makikinabang ng malaki? Makakakuha ba kayo ng malaking bahagi? Pero ang 1,000,000, ito, totoong pera yan. Ibabalik namin sa account ng baryo ninyo. Huwag ninyo isipin na lahat ay pareho ninyo. Huwag niyong gawing ganoon ang lahat ng tao. Naiintindihan ko na. Hindi ba sapat yun sa inyo? Sige, ganito na lang. Dagdagan pa namin ng 1,000,000. Sapat na ba ang 2,000,000? 2,000,000. Sapat na yata. Kayo mga taga Jiangjia Village, ilang taon pa kayong magsasaka bago kumita ng ganitong dami ng pera. Naku. At saka, punong baryo. Pagdating niyan kami, pwede pa kaming tumulong mag-ayos. Sabihin natin nag-invest kami ng 1,500,000. Ang natitirang 500,000 para sa iyo. Hehe. Anong ibig ninyong sabihin? Ano ba kayo sinasabi? Akala ninyo ba ang aming baryo? Abangan ang 1 o 2,000,000 nyo? Sos, sino ba hindi alam na ang lugar ninyo? Ay isang mahirap na bundok na baryo. Ang 2,000,000 na yan, ang mga tao ninyo doon. Kailangang magtanim ng ilang henerasyon bago nila maipon yan. Punong baryo.
Sabi nga, yung marunong umangkop ay matalino. Sabi mo pag may 500,000 ka, pupunta ka sa bayan, makakabili ka ng bahay ng madali. Hindi ba't maganda yon? Hindi ba mas mabuti kesa rito? Sa sirang baryo na ito. Maliit ang tingin ninyo sa amin. 2 milyon. Sa aming baryo, bawat bahay meron yan. Guro Hishuyuan, nandito ka na. Sinabihan ako ni Jiang Hao na pumunta rito. Para pag-usapan ang tungkol sa resort project. Ay naku, huwag mo na ako sabihan ng mga iyan. Di ako marunong nun eh. Gusto ninyo, kayo na ang magdesisyon. Kayo na ang bahala kung paano ayusin. Paano naman pwede yun? Ikaw pa nga ang punong baryo. Kailangan namin ng inyong opinyon. Kasi kung hindi, di kami makakakilos. Hishuin, hula ko, tama nga ako. Yung pagkapaus ng proyekto ng resort. Ikaw ang may ginawang kalokohan, di ba? May pera ka ba? Baka sa huli maging half-built lang at tigang. Ano naman kinalaman mo dyan? Sasabihin ko sa'yo ha, wala ka lang, isang payak na village girl ka lang. Pag nabigo to, wala kayong bubungan na pag-iyakan. Oh, talaga ba? Sabihin mo agad sa punong baryo na makipagpatuloy siya sa amin. Yung mga nangyari noon, patawarin na natin at kalimutan na. Hishuyuan, utak mo. Parang hindi pa rin gumagana. Kasi sinabi ko nga na isa ka lang village girl. Paano nga ba makikinig ang punong baryo sa akin? Wala kayong silbi kung sa akin nyo sasabihin. Kayo ang makipag-usap sa kanya. Anong nangyari? Ikaw ba ang nagsabi sa village chief na itigil ang pakikipagtulungan sa amin? Ha? Anong problema? Amy, tingin nyo ba karapat dapat kayong maging katuwang ng baryo namin? Hoy, ayusin mo ang pagsasalita mo. Balak ko sanang bigyan ang baryo ninyo ng 2 milyon piso. Alam mo ba kung gaano kalaki yun? Ibig sabihin, kaya huwag kang makialam at papuntahin mo na ang village chief para ipagdatuloy ang pakikipagtulungan namin. Kung maganda ang mood naming mag-asawa, na maganda sana, itong 2 milyong piso ay ibibigay pa rin namin sa inyo. Kung hindi, magtanim na lang kayo sa bukid habang buhay. At yung resort project na yan, lalong hindi matutuloy. Baliw. Tara na, village chief. Magsisimula na ang seminar sa baryo tungkol sa resort project. Halika. Hishuin, kitang-kita ko na sinasadya mo palagang. Kalabanin ako. May sayad ka ba sa utak? Ako, ang kumalaban sa inyo. Alam na alam mong nandito kami ng asawa ko. Dahil lang mismo, sa usapin ng resort project. Tapos sadya mong pinahinto ang proyekto. Kung hindi ito panggaganti sa amin, anong ibig mong sabihin na laban hanggang dulo? Huwag mo kaming batuhin ng palagay. Wala akong kasali buong proseso. Walang kinalaman si Hishuyuan dito. Sino ba ang nakipagtulungan? Ito ay kalayaan ng aming baryo, okay? Tama. Ang tingin namin, mahinahon lang, hindi kayo maganda ang karakter. Kaya naman, mas mabuti na makipagtulungan sa Hishuyuan. At kay Teacher Zhang. Nakikita ko na, ikaw pala ang nag-udyok ng lahat ng ito. Pero, saan mo nakuha ang pera mo para mag-invest sa resort project? Hindi ba kaninakaw mo yun mula sa pamilya mo? Hishuyuan, linisin mo ang bibig mo. Sino ang nagnakaw? Hindi ba tama ang sinasabi ko? Para magdatayo ng isang resort, kailangang milyon-milyon ang puhunan. Saan ka kukuha ng ganong kalaki? Sa tingin ko ninakaw mo yun sa bahay. Huwag mong abusuhin ang akusasyon. Ang pera para sa resort project. Lahat yan galing kay Jiang Hao. Nakakatawa naman. Isang paring guro lang yun. May kitang 1,000 ba siya kada buwan? Paano pa maglabas ng 10-10 milyon? Ngayon din ninyo ibigay sa akin ang karapatan sa proyektong ito. Kung ganoon tatawag na lang ako kay tatay ngayon. Sandali. Hindi mo ba sinabi na ikaw ang anak ng bahay nila? Anak ng katulong, di ba? Ipapaliwanag ko sa'yo, tumamaya. Ang mahalaga ngayon, hindi ba ang project? Wala akong oras na sayangin dito sa inyo. Sinasabi mong ninakaw ko ang perang ito. Kaya naman ninakaw nga. Kung may lakas ka, tawagan mo si tatay. Tanungin mo lang, di kumpirmahin na. Tara na tayo. Hindi ko pahayagan. Ano magagawa mo? Kung inamin mo na ninakaw mo ang perang to, para bang pera ko rin yun. Kaya ang project na to, mananatili pa rin sa akin. Wala ka pa bang tigil? Wala ka bang hiya? Kung iniisip mong ninakaw ko ang pera. Siya sa atin ninyo nga. At kung totoo nga naman, gawin ninyo ang gusto ninyong parusa. Sino ang sigurado kung hindi ka naman? Gumamit ng ibang paraan. Baka ikaw ang nakausap si tatay at nagkasabwatan kayo. Ako na makikipagsabuatan kay tatay? Wala akong panahon sa mga walang kwenta mong usapan. Tumahimik ka at bitawan mo ang daan. Hindi ko pahayagan. Ano magagawa mo? Sino ba ang magtatangka na apiin ang tao from Jiangjia Village? Sino ba ang tatangkang apiin ang mga taga Jiangjia Village? Lumayas kayo. Sino man ang nang-api sa mga Pagajiangjia village namin? Anong ginagawa nyo? Bumabato kayo ng pamalo. Sinong tinatakot nyo? Ihulog nyo na ang mga dala nyo. Alam nyo ba kung sino kami? Wala akong pakialam kung sino kayo. Sino man kayo, ayos lang. Pero dito sa aming Jiangjia village, kung apiin ninyo siguro Jiang, o siguro He, kahit magpakita ang hari, hindi pwedeng. Tama.
Sila sina Guro He at Guro Jayang. Ngabiyaya sila sa aming baryo. Ang api sa kanila, api rin sa amin. Grabe, sa simpleng baryo pa lumalabas ang tapang. Nakakatawa nga. Kasi pala, ang sinasabing biyaya ninyo, hindi ba nila lang kayo tinuruan bumukid at kumita lang ng kaunti? Mga ganoon lang naman yung kinita nila. Bibigyan ko na kayo ng 1-0, 0-0-0 bawat isa. Ngayon din, palayasin ninyo sila. 10,000. Akala mo pinapalayas mo ang mga pulubi. Bakit kulang pa? 23,000, sapat ba yun? May pera kami. Lumabas kayo, umalis kayo sa Jiangjia Village namin. Umalis. Lumayas kayo sa Jiangjia Village. Lumayas na. Umalis kayo. Ano ang gagawin natin ngayon? Ewan ko. Sa tabi ng mga taong to, hindi mo sila mapapaliwanagang may katwiran. Bibigyan ko kayo ng babala. Nandito kami para i-develop ang resort project. Pag natapos to, bawat isa sa inyo kikita. Kami ang magiging mga tagapagligtas ninyo. Anong development? Kailangan ba namin ng developer ninyo? Eksakto. Lumayas na kayo ngayon din. O huwag kayong magtaka kung hindi kami magpapakabait. Grabe, ang cute pala ng grupo ninyo. Sasabihin ko sa inyo ng tapat. Ako ay taga Jiangcheng. Ako ang C ng Liu Shi Group. Sinong tatalikod sa akin? Liu Shi Group. Anong Liu Shi Group? Wala kaming alam yan. Kaya, umalis na kayo sa baryo namin. Anong sinasabi mo sa mga taong tumula sa probinsya? Sila araw-araw, nakaharap sa lupa, nagbubungkal. Di nila alam ang mga nangyayari sa syudad. Hishuin. Sobra ka na. Dati palang bias na ang papa mo sa'yo. At ngayon, nakaali ka pa sa mga taong to. Tinutulungan nila akong apihin. Pinapaboran mo ako. Nang sinabi mo iyang mga salita, hindi mo ba nakikita na nakakatawa to? Mali ba ang sinabi ko? Kung hindi ako yung pilit na pumunta sa Jiangjia Village. Ngayon ako sana ang nagtatanim dito sa baryo. At ikaw naman, nasa Jiangcheng, naghahari bilang dakilang dalaga. Inayos na ng papa mo ang lahat para sa'yo. Ako, ano meron ako? Ang tanga mo, hindi mo man lang alam. Kahit ano pa man ngayon, lahat ng to, ako mismo ang nakipagsikapan. Inaing ka lang kasi naiinggit ka sa akin. Naiinggit ka na mas mabuti ang buhay ko kaysa sayo. Naiinggit ka, no? Ma'am, anong dapat ipagmalaki mo? Ako nga ang magiging misis ng Liu family. Samantalang siya naman, guro lang sa kanayunan. Liu family. Anong di kasing bait na pamilya lang yan? Ano ka ba, gago ka pa? Kung akala mo lang nahuhusgahan mo ang Liu family, maniniwala ka ba kung tatawagan ko ngayon si Papa? Sa isang kisap mata, mawawala kayo. Ang buong baryo ninyo. Talaga, ang lakas naman ng papa mo. Bakit hindi ko alam yan? Siyempre naman, ikaw isang simpleng taga-baryo. Paano mo malalaman ang mga gulong ng buhay sa syudad namin? Sige na nga, akala ko papipiliin ko pa si tatay ng pagkakataon. Mukha, wala na yata yung kailangan. Oy, paano naman? Pagbabase sa sinabi mo, kilala mo pa ba si tatay? Bibigyan mo pa si tatay ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Yung pagkakataong magtanim sa baryo ba? Hahaha. Simula ngayon, kanselahin na lahat ng pakikipagtulungan sa Liu Shi Group. Oy, ay, ay. Ang galing naman ng acting mo. Hoy, tatay. Gago, paano mo naman nagawa yan? Nagalit ka sa pinakamayayamang tao ng Jiangcheng. Hoy, tatay. Gago ka talaga. Paano mo nagawa na magalit ang pinakamayayamang tao ng Jiangcheng? Tatay, anong pinakamayayamang tao ng Jiangcheng? Kakakontak lang ng sekretarya niya. Sabi nila ang tao namin ang nakainsulto sa pinakamayayamang tao ng Jiangcheng. Kamakakailan lang balagi kang palabas. Tatay, nagbibiro ka lang ba? Nandito naman ako sa baryo nitong mga araw na to. May pinakamayayamang tao pa ba sa baryo? Tama ka naman pag sinabi mo. Alam ko naman, madalas nakatira ang pinakamayayamang tao ng Jiangcheng sa Isa Villa District ng Jiangcheng. Hindi siya pwede na nasa baryo. Ayos, kung hindi ikaw yon. Sige, ipapaayos ko ang usapan ngayon din. Kumusta na ang resort project? Ayos naman, medyo smooth. Pero, may 2 tao na lagi nagpipigil sa amin. Ang tungkol sa resort na to, hindi pwedeng magkamali. Nakaasa ang buong Liu family dito. Huwag kang mag-alala, hindi papahamak si Dad. Kulang na lang maloko mo ako kung hindi ko alam na. Nakatira ang pinakamayaman sa villa no isa. Halos naloko mo ako noon, seryoso. Villa no isa, ha? Meron nga akong mga 5 o 6 units doon, siguro. Pero hindi ako madalas tumira doon. Masyadong maingay sa lungsod. Mas tahimik pa nga sa Jiangjia Village. Hahaha. Gabe, ang yabang mo naman. Hishuin. Tignan mo yang lagi kang kasama ng mga ano-ano lang na tao. Baka maloko ka, tapos babalik ka dito kay dad na umiiyak. Ha? Umiiyak ka pa diyan papunta sa bahay. Kung meron kang oras para doon, mas mabuti pang alalahanin mo ang sarili mo. Wala kang alam eh. Hindi mo alam ang totoong sitwasyon ng Liu Shi Group ngayon. Anong pabulong-bulong yan? Inaakala mo kasi mas maayos ang buhay ko kaysa sayo. Kaya inuuyam mo ako. Ikaw naman, puro ka kasama mga taong taga-baryo.
Nainggit ka at nagsaselos. Ako ang nagsiselos sa'yo. Huwag mong kalimutan. Dati, halos mapangasawa na nga namin ang Liu family. Dapat sana ako. Pero hindi ko gusto. Kaya ibinigay ko sa'yo. Ikaw, Hishuin. Ikaw, Hishuin. Kahit mag-asawa ka rito, hindi pa rin kita pakakasalan. Hindi pwede magkamali ngayon. Unahin ninyong payakin yung tanga niyang babae, tapos kukunin natin ang pera. Narinig mo ba, Hishuin? Hindi ka bagay pumasok sa mayayamang pamilya. Mas bagay ka na manatili sa bukirin. Sige, happy kayo. Sana tumagal. Huwag kayong magsisi pagdating ng oras. Hindi ako magsisisi. Ang tahanan ko ay nasa mayaman. Samantalang ikaw, hindi ka abot sa rurok nila. Sandali, sandali. Magkano ba ang kailangan para matawag na mayaman? Siguro 10 bilyon. Hala, ano? Pagabukid ka pa nagatanong ng ganun. Kahit 100 buhay mo, hindi mo maabot yan. 10 bilyon lang ba? Akala ko 100 bilyon pa. Madali lang pala ang pamantayan. Agabaryo, ano ba? Nabaliw ka sa pagtatanim. 10 bilyon. Hindi 10 piso yan. Huwag kang magmukhang mataas sa amin. Jiang Hao, naku, siya yung pinakamayaman sa buong 10 kadrilya dito. Alam mo ba kung gaano kalaki ang mga ari-arian niya? Ay ayan. Anong negosyo ng taong nagpapatublang ng lupa? Basta nagatanim lang ng mais at mani, iyon lang. Grabe, ang kulang ng kalaman ninyo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang sinakop ni Jiang Hao ng mga lupa? Sinakop na lupa, ilan ba kayang parsela iyon? Ha? Kapag gustong kunin ng Liu family, sa isang kisap mata lang, maaari nilang bilhin ang buong lupa ng Jiangjia Village. Bilhin nila lahat. Tama, kayo na lang, mga nagatanim, ang magpapahalaga sa mga punit-punit na lupa na yan. Mga tanga lang ang magpapahalaga. O sige, ipamahagi nyo na lahat sa akin ang mga lupang yan. Sige, sabihin mo na lang kung magkano. Hindi malaki, ganyan lang ang bilang. 1 milyon. Akala ko mas malaki pa. 10 bilyon. 10 bilyon. 10 bilyon. Bakit hindi kayo manakaw ng pera na lang, ha? Saka naman, ang mga lupang yan, hindi man nakakabuhay ng maayos. Bakit naman sila nagkakahalaga ng ganito? Baka may ginto sa ilalim nila? May ginto, mayroon ding diwang, may mga jade, at may dongchong xiakaw din. Ginto, Hias Jade, Dongchong Tsiakaw, Hishuin. Ikaw naman, araw-araw ka lang talaga kasama ng mga ganyan. Mga nananabik, magyabang at mga taga-baryo. Huwag ka na magsalita nang wala sa lugar dito. Bilisan mo, umalis na tayo. Sino ka ba para magsabi niyan? Sinasabi mo na umalis ako, alis na ako. Hindi ko sinasabi ito para masaktan ka. Sinira mo ang resort project namin. Alam mo ba kung magkano ang mawawala sa Liu family? Dahil dito, hindi bababa sa 300 milyon. 300 milyon. Hishuin. Sinasabi mo ba talaga yan? Galit ka ba kasi ikakasal ako sa mayaman? Kailangan mo ba talagang pilitin akong makisama sa'yo? Para maghirap kami ng magkasama. Pakinggan mo ako. Ipagpatuloy ninyo ang proyekto, agad. Kung hindi, hindi kita makapatawad hanggat buhay pa ako. Bago lang ako rito, guro lang ako. Anong karapatan ko para pigilan ang kooperasyon? Hindi ito yung uri ng kooperasyon na pinansyal na ipinahinto ni Guro He. Ako ang huminto dito. At pangalawa, si Guro He ay hindi kailanman nagnanais ng inyong kinatawag na mga mayayaman. Kung gusto niyang kumasok sa buhay mayaman, madali naman para sa kanya. Pero ayaw niya. At iyon ang totoo. Si Jiang Laoshi mas mayaman pa kaysa sa inyo. At saka, hindi niya tayo pinapahiya kailanman. Kasama niya pa tayo kumita. Ang punto ko lang, ano ba ang ipinagmamalaki ninyong mga taga-syudad? Kung hindi dahil sa mga magsasaka namin. Magutom kayo, di ba? Nakakahiya naman, mga taga-baryo nga kayo. Ang mga mayayaman, hindi lang ito tungkol sa ilang sakahan. O ilang libong piso lang, hindi ganoon kasimple. Sabi ko na nga kanina. 10 bilyon. Kayo, nakakita na ba kayo ng ganyang dami ng pera sa buhay ninyo? Dito sa Jiangjia Village, may ilang tao na kaya na higit sa 1 bilyon ang ari-arian. O sige na nga, sige na. Makipag-usap sa inyo mga dukha. Sayang lang ang oras. Araw-araw puro lang kayong panaginip. Siya ang chairman ng Huilong Group. Ano, ang pinakamayayamang tao sa kabilang lalawigan? Huilong Group. Ito. Hindi ba yun ang number 1 na grupo sa kabilang probinsya? Huilong Group nga. Nga.
Bakit narito siya? Alam ko na. Siguro narinig niya. Nabalak ninyong mag-develop ng resort project. Kaya dumating siya para makipag-usap tungkol sa kolaborasyon. Possible rin naman. Kung makapagkaibigan tayo sa Huilong Group. Sa susunod, ang Liushi Group natin ay dadouble ang kita natin, sigurado. Dadobo. Magandang araw po, Boss Ma. Ako po ang president ng Liushi Group. Liu Jiang po ang pangalan ko. Kilala ba kita? Akala ko ba kayo ang naghahanap sa akin? Hindi, sa kanya ko hanap. Magandang araw po, Teacher Jiang Hao. Ako po si Mahuilong. Magandang araw po, magandang araw po, magandang araw po. Hala, hindi po. Hindi ba po kayo pumunta kay asawa ko, si Liu Jiang? Grabe, nagbibiro po ba kayo? Nagmaneho ako ng 200 kilometro papunta dito para lang makita si Teacher Jiang Hao. Tapos sabihin nyo pang nagkamali ako. Hindi ba po kayo pumunta dahil sa resort project? Pumunta ako kay Teacher Jiang Hao para usapin ang pag-invest sa resort. Sobrang nagustuhan ko ang proposal ni Teacher Jiang Hao. Hindi lang niya matitipid ang gastos, kundi pati mapapalakas pa ang branding ng kumpanya namin. Kaya nga, desisyon ko pong ituloy ang pagtatayo ng resort. 1 bilyon. Alagang magaling si Teacher Jiang Hao. Gumawa lang ng parang nakakakuha agad ng malaking investment. Presentation o EET yan, hindi EEE. 1 bilyon. Hindi. Sigurado kang nagkamali ka. Ang tungkol sa resort project na to, unang nakita ng asawa ko yun. Kung mag-invest ka, dapat sa amin mo ilagak. Paano ka naman mag-invest sa isang rural na guro? Ako ba kailangan makinig sa'yo kung sino ang kakasunduan ko? Mahuilong, huwag nyo na siyang pansinin. Wala siyang alam. Pakinggan nyo muna ako. Sino ka ba naman para magdikta? Bakit ako makikinig sa'yo? Ginoong Ma, uwi na tayo, pag-usapan na lang sa bahay. Sage. Sige po, paalis na. Bakit naman? Bakit nga ba? Baliw ba si Mahulilong? Maninvest siya sa isang taga-baryo na guro. Ewan ko rin. Kung hindi pala pwede yung resort project, may iba pa akong proyekto. Kikita ako ng hindi bababa sa 10Y. Alaga ba? Hindi mo naman ako maloloko. Di ba? Sasabihin ko sa'yo, hindi ako papayag na matalo sa Hishuin. Siyempre totoo yan. Kulang lang ngayon ng kaunting pondo. Shuyuan, Hishuyuan. Pwede mo ba akong hiramin ng konti? Pagbalik ng pera namin sa Daloy, ibabalik ko complete pati ang tubo. Magkano ang kailangan mo? Tinanti ako na sandali lang. Kailangan mga 300 milyon. Pero sa account ng pamilya namin, nilalang ngayon ay 200 milyon. Kaya kulang pa ng 100 milyon. 100 milyon. Saan pa ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Wala ba sa pamilya ninyo? Meron naman. Pero sabi ng tatay ko, hahanayin niya yung pera at hahatiin sa akin at sa ate ko. Kapag hinati, sa akin mapupunta siguro 6 hanggang 70 milyon lang. Hishuyuan, makinig ka sa akin. Kailangan mong gawin na mapunta sa pangalan mo yung parte ng ate mo. Kunin mo sa pangalan mo ang bahagi ng ari-arian niya. Pag naibalik na ang pera ko, ibibigay namin ng sabay sayo, hindi ba pwede? Pero, ito naman, Hishuyuan, kung ang ate mo at itong mga taga-baryo, maayos nila ang resort project na yun. Yung kikitain nila, kung tutuusin, hindi bababa sa 300 milyon. Pag dumating ang panahon na iyon, kapag nakita ng tatay mo na mas mahusay ang ate mo kaysa sayo, sa tingin mo, yung bahaging pag-aari mo, ibibigay pa kaya nila sa ate mo? mahal, tama ka. Ayaw talaga nating mapunta yung pera sa kamay ng ate ko. Huwag nating hayaang makuha niya. Huwag kang mag-alala. Alis ako ngayon at kakausapin ko ang tatay. Tatay, bakit hindi ka sang-ayon? Ayaw mong pumunta sa teaching post sa Jiangjia Village. Sige, susunod ako sa'yo. Ikakasal ka sa Liu family. Sinaayos ko na para sa'yo. Pero ngayon naman, sinabi mo na ibibigay ko sa'yo ang ayarian ni ate. Hindi pwede yan. Sobrang hindi makatarungan yan kay Hishuin. Anong makatarungan o hindi makatarungan? Simula pagkabata lagi ka namang pabor kay ate. Ano ba meron ako? Naku, anong pinagsasabi mo diyan? Hindi ba sapat ang ginagawa ko para sa'yo? Ibigay mo na ang pamilya nating yaman sa akin kung ganyan. At kausapin ko pa si ate, ha? Sabi ni ate, pagkatapos niyan, hindi na siya babalik sa syudad, mananatili siya sa baryo. Ano? Naman, sabi ni ate masaya raw siya sa buhay sa baryo. At may karelasyon pa raw siyang guro. Karelasyon. Hindi siya manloloko, di ba? Kahit hindi tayo sikat na angkan, Hishuyuan, hindi namin papabayaan na mapababa ang pamilya sa isang kagabaryo. Tama, tata.
Ang Jiangjia Village ay kilalang mahirap na bundok na baryo. Kung ibibigay mo ang yaman sa ate mo, maaari siyang maloko ng mga tao roon. At pagkatapos, ang ilang taong pinaghirapan mo ay mawawala lang. Pero may narinig ako na ang Jiangjia Village nitong mga nakaraang taon ay umunlad. Ang mahirap na tatak nila, natanggal na daw. Naku, tatay, kakauwi ko lang. Akala mo kaya kitang lolokohin. Ang daan puro lubak. Mga batang elementarya pa ang mga iyon. Naguturo sila sa loob ng delikadong gusali. At karamihan sa kanila umaasa sa pagsasaka para mabuhay. Magsasaka lang sila, maliit lang kinikita. Sig, bukas sa handaan ko tatawagin ko silang lahat. Gusto kong sabihin sa kanila mismo, hindi pwedeng basta-basta ibigay ang yaman ng pamilya He sa mga taong taga na yon. Tama. Bukas ang handaan, siguraduhing naroon ka. Tatay, bukas may klase ako. Hindi ako mag-iwan ng klase. Ngayon ba, nasa baryo ka na? Nasanay ka na ba doon ng komportable? Parang ayaw mo na pang aminin akong tatay mo. Hindi ako nakapunta agad. Guro He, kanina tanghali ang nanay ko. Sinadya kanyang nilagyan ng jiaozi. Tikman mo, sabihin mo kung kamusta. Anong nangyari? May iniisip ka ba? Kakatapos lang tumawag sa akin ng tatay ko. Sabi niya pumunta daw ako sa handaan niya bukas. Parang may kakaiba kasi, may pinaplano yata siya. Wala namang dapat ikabahala, Guro He. Huwag kang mag-alala. Bukas sasamahan kitang pumunta. CJ, Sa wakas, dumating na kayo. medyo mahirap ang daan. Kaya medyo nahuli kami. Ayos lang, ayos lang. Kuya, ihain na ang pagkain. Hindi na kailangan. Sino siya? Magandang araw po, ako si Jiang Hao. Narinig ko na isa kang guro sa baryo. Opo, umalis agad. Ang anak kong babae. Hindi kayo nagmumula sa isang mundo. Pa, ano ba pinag-uusapan mo? Ako at si Jayang teacher ay malinis naman ang relasyon. Walang nangyari. Hindi ako interesado dyan. Ang pamilya nating He, hindi pwedeng mapasok ng kahit sino, lalo na ng mga pulad niya. Mahina ang pera, walang katayuan, mga mahihirap. Tama nga, Mag-ingat ka kapag pumipili ng mapapangasawa. Tingnan ninyo ang hinahanap ko, ang si ng Liu Shi. Tapos tingnan mo naman ang hinahanap mo. Isang lalaking probinsyano lang. Pa, Tinawag ko kayo ngayon, dahil may ipapahayag ako. Nagpasya na ako. Ang lahat ng ari-ayan na nakapangalan sa akin, ay ililipat ko na. Sa pangalan ni Hishuyuan. bakit naman? Sabi noon hati tayo ng kapatid ko, tig-isa. Kaya bakit ngayon? Lahat ibibigay sa kanya? Yun ang pera ko. Sino man ang gusto kong pagkalooban, ako ang magkapasya. Ayaw kong gamitin ang pera ko para sa mga pagtulong na yon. Nga, ginawa yan ng katay para sa kabutihan mo. Ayaw din niyang mabulsa ang pera mo o maipamigay sa mga taong may baliw na bala. Naiintindihan ko na. Hishuyuan, lahat ng ito. Ikasabot mo to, di ba? Ayaw mong pumunta sa teaching post to Jiangja. Kaya inilipat ko sa'yo. Gusto mong mag-asawa sa Liu family. Ibinigay ko rin sa'yo. Bakit parang natatakot ka na maging maayos ang buhay ko? Atay, tingnan ninyo siya. Alam ninyo namang ginawa ko yan para sa kanya. Ama na. Ganito na ang desisyon. Tingnan mo ito, walang problema. Pirmahan mo na. Hindi ako pipirma. Noong sinabi na ibibigay ang teaching post to Jiangja. Sinabi ko na. Iyon ang huling beses na ipinagkakaloob ko ang pabor sa kapatid ko. Kung hindi ka pipirma, bukas pupunta ako sa korte at mag-apply. Putulan natin ang ugnayan natin bilang ama't anak. Ano? Tatay. Ano ba talaga ang ginawa kong mali? Bakit mo mas pinapaboran si Hishuyuan? Naku, pirma ka na lang. Hindi ko sinabing iwan kita. Irma ka na nga. Huwag mo akong pilitin magali. Kung ang lahat ng ari-arian mo ay ibibigay mo kay Hishuyuan, mula ngayon, ang lahat ng usapan mo ay wala nang kinalaman kay Shuyin. Shuyin, ito pala ang lalaking pinili mo, na naghahasol kausapin ang kanyang ama. Hindi niya narespeto si Shuyin, kaya wala akong dahilan para igalang siya. Sabihin mo na lang kung o hindi. Tatay, Ayos lang. Pipirma na ako.
Hindi ko alam. Ano ba talaga ang kulang sa akin? Simula nung bata pa ako. Lahat ng gusto ni Hishuyuan binibigay ko. Pero sa huli, ito pala ang kapalit. Kung ang tubig sa mangkok ay hindi laging pantay, paano pa kaya ang pagtrato ng isang ama sa anak? Hindi na importante yan. Ako na ang magpoprotekta sa iyo mula ngayon. Jiang Hao, maaari mo ba akong yakapin? Samahan mo akong uminom ng 2 baso. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Seg. Hishiyuan, hindi ba dumating na ang pera? Tingnan mo. Dumating na, 150 milyon. Talaga ba? MM. Naku, ayos yan. Kaya ibigay mo agad sa akin. Agad akong mag-invest. Hishiyuan, mula ngayon, isang pamilya na tayo. Kaya ang pera ko, pera mo na rin. Di ba? Di ba? At kapag tapos na ito, ibibigay ko sa iyo ang 300 milyon. 300 milyon. Seryoso. Totoo. Ayan. Misis ko talaga ang pinakamabuti. 300 milyon. Matulog ka na. Jiang Hao, Ishuin. Ikaw. Ano? Naka-boycott na blacklist tayo. Tay, anong nangyari? Anong klaseng boycott? Ay naku, akos na tayo. Binaliwala na boycott ang kumpanya natin. Napasama natin ang pinakamayayamang tao ng Jiangcheng. Gagayin siya ng Jiangcheng na i-boycott tayo. Tay, wala bang paraan? Yung si Liu Jiang kamakailan daw ay nag-invest. Binigyan ko siya ng lahat ng pera natin. Pagdating ng panahon, ibabalik niya pati ang tubo. Ha? MM. Ibinigay mo ang pera sa Liu Jiang. Tay, inasa mo pa akong hampasin. Kasama rin ang Liu family sa listahan ng pagboboycott. Ano? Ito na naman. Na-boycott din ang Liu family. Sasagutin mo ako. Kamakailan lang. Nakasakit ka ba ng isang taong nagngangalang Jiang Hao? Jiang Hao. Siya. Hindi ba siya isang guro sa baryo? Huwag kang magbiro. Siya mismo daw ang pinakamayayamang tao ng Jiangcheng. Ano? Bakit kayo nandito? hinahanap ninyo ako. Hishuyin. Alam ng tatay niya ang pagkakamali niya. Dati, siya ang nagkamali. Tingnan mo naman. Ngayon, ako at ang kapatid mo. Wala na kaming mapundahan. Pakiusap, patawarin na kami ng boyfriend mo. Nakuha ni Liu Ji ang lahat ng perang namin. Wala kaming kahit isang sentimos. Nakasiil na rin ang villa. Hindi mo ba kami pwedeng tirhan? Ngayon mo lang naalala ako. Ikaw pa ang unang nagputol ng relasyon dati. Ngayon, kayo ang lumalapit. Ako, sabi ko lang noon dahil nagalit lang ako, di ba? Sige, may iba pang sasabihin pa ako. Inalaki ko kayo ng ganyan kalaki. Hindi ka rin dapat pumayag, di ba? Parang inubos mo lang ang lahat. Puting lobo na nagtalikod. Huwag kang magbingi-bingihan ng puso mo. Kung ako ang nasa ganitong sitwasyon, sino ang mag-aalaga sa inyo? Tapos, pinutol na namin ang ugnayan. Kung wala nang iba,
tayo, umalis na kayo. Hindi ako ang may kasalanan. Bakit hindi kayo umuwi? Kung hindi, hindi ako magkapalambot. Hindi naman, ha? Tatay. Guro Hishuyuan. Huwag mo silang pansinin. Wala nang hahabulin o mang-aapi sa iyo mula ngayon. Anong oras na ba to? Huwag mo na akong tawaging guro. Kung ganun, Nanay, Nakakainis na bata. Anong ginawa mo kay Guro Hishuyuan kahapon? Alam ko lahat niyan. Kung magtatangkang iwanan mo siya at hindi manago, subukan mo. ako. hindi ako responsible. Ngayon, ano nang dapat mong tawagin sa akin? Tawagin mo akong asawa. Hindi pwede. Hindi pa ako pumayag magpakasal sa'yo. At saka, kailangang may singsing din kung magpo-propose, di ba? Nga. Anong tawag ng mga babae dito sa ganong bagay? Tama. Romantikong seremonyal. Huwag mong lokohin to. Walang problema. Gaano kalaki ang gusto mo? Mamaya pupunta ako sa bundok at hahanap ako para sa'yo. Sapat na ba ang 100 kara? Sige na. Nagbibiro lang ako. Tara na, magklase na tayo. Say,